Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay o liwanag. Minsan, dumarating siya sa gitna ng katahimikan, sa mga kamay na naglilinis ng sahig na kailanman ay hindi magiging kanya, sa mga luha na ibinubulos sa dilim ng gabi, at sa mga panalangin binibigkas ng mga taong invisible sa mundo, ngunit lubos na nakikita ng langit. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng nag-alay ng lahat, ngunit nakatanggap ng higit pa. Tungkol sa isang ina na nawalan ng anak, ngunit natagpuan ang pag-asa. At tungkol sa tahimik na pananampalataya na naging daan ng pagbabago, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong dumaan sa kanyang buhay. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patutuo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanonood. At sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Mercy Ann de la Cruz, 48 taong gulang, ay isang Pilipinang kasambahay na naninirahan sa isang maliit at pansamantalang silid sa likod ng isang marangyang bahay sa Makati, Manila. Halos 20 taon na niyang nililinis ang mga sahig na kailanman ay hindi magiging kanya, naghahanda ng mga pagkaing bihira niyang matikman at inaayos ang isang perpektong rutina para sa isang pamilyang halos hindi alam ang kanyang buong pangalan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na puno ng mga hiwa mula sa paglilinis at ang kanyang balat ay bahagyang nanipis na dahil sa paulit-ulit na paggamit ng chemical cleaners. Ang kanyang buhok na kulay itim pa rin kahit may ilang hibla ng puti na ay laging nakatali ng higpit sa likod. Suot niya lagi ang simpleng uniforme, kulay puti at itim. Medyo luma na, ngunit laging malinis at plansado. Ang kanyang mukha ay may malalim na linya ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay maamo at tahimik. Ang uri ng mata ng taong sanay ng magtiis ng walang reklamo. Para sa kanyang mga amo, siya ay simpleng Mercy. Tuwing umaga tinatawag nila siya gamit ang pangalan na iyon. Walang ate, walang po, walang respeto. Para sa kanila, siya ay parte ng bahay tulad ng refrigerator o washing machine. Ngunit para sa Diyos, siya ay lubos na nakikita. Bawat luha, bawat panalangin, bawat pagod. Si Mercy ay biyuda na mula pa noong 1 taon. Namatay ang kanyang asawa si Ernesto sa isang aksidente sa Pantalan, nabangga ng container van habang nagtatrabaho bilang stevedore. Walang insurance, walang kompensasyon. Ang naiwan lang ay utang at 3 anak na kailangan pang buhayin. Ang panganay niyang anak na babae, si Angel May, 24 taong gulang, ay nagtapos ng nursing ngunit walang mahanap na trabaho dito sa Pilipinas. Ang 2 bunso ay nag-aaral pa, sina Mark, 17, at Liza, 14. Bawat madaling araw, gumigising si Mercy bago pa sumikat ang araw. Tahimik siyang nananalangin sa harap ng maliit na imahen ng Birheng Maria na nakalagay sa kanyang silid. Isinusuot ang luma ng uniforme at sinisimula ng araw na parang hindi siya wasak sa loob. Ang kanyang panalangin ay simple lang, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para sa araw na ito. Protektahan mo ang mga anak ko. Iyon lang po ang hiling ko. At sa simpleng panalangin na iyon, nagsisimula ang kanyang araw. Isang araw ng paglilingkod sa iba, habang ang sarili niyang puso ay naguunahang manghilakbot. Ang nakaraan ni Mercy ay puno ng mga sakripisyo na walang kapalit. Noong namatay si Ernesto, ang mundo niya ay gumuho. Hindi lang nawala ang asawa, nawala rin ang kakampi, ang sandigan, ang taong nagsasabing kaya natin ito. Naiwan siya mag-isa sa isang apartment na dapat bayaran, 3 anak na dapat pakainin, at mga utang na naipon mula sa hospital bills ni Ernesto bago siya namatay. Walang panahon para mag-bereave, walang panahon para umiyak. Kinabukasan pa lang ng libing, kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Ang kanyang sahod bilang kasambahay
ay umabot lang ng 9,000 piso bawat buwan. Hindi sapat para sa upa, bigas, kuryente, tubig at pag-aaral ng 3 bata. Kaya naman nag-sideline pa siya. Naglalaba sa gabi para sa ibang pamilya, nagbabantay ng tindahan ng kapitbahay tuwing linggo. Ngunit kahit gaano siya magsipag, kulang pa rin. Ang mga bata ay minsan na lang kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ang ulam ay sardinas o itlog lang kung meron. Ang bigas ay bumibili siya ng kilong-kilo lang, araw-araw para hindi masyadong mabigat ang gastos. Ang mga damit ng mga bata ay puro ukay-ukay na at minsan hiniram pa mula sa mga pinsan. Sa gitna ng kahirapan, ginawa ni Mercy ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Noong nakaraang taon, nag-alok ang isang illegal recruiter na dalhin si Angel May sa Estados Unidos. Walang visa, walang legal na proseso, ngunit may pangakong trabaho bilang caregiver sa isang mayayamang pamilya. Ang bayad ay mataas daw, $3,000 bawat buwan. Sapat na para sa lahat. Nag-alinlangan si Mercy. Alam niyang delikado, alam niyang iligal, pero ano pa bang magagawa niya? Ang anak niya ay nursing graduate ngunit wala ng trabaho dito. Ang lahat ng aplikasyon ay tinanggihan. Ang pagkakataong ito ay parang huling pag-asa. Kaya naman pumayag siya. Umutang siya ng 20,000 piso para sa placement fee at pinaalis si Angel May ng may panalangin at takot. Ang pangakong tulong ay nauwi sa katahimikan. Umalis si Angel May noong Agosto. Noong una, may mga text pa. Nandito na po ako, nanay. Safe naman. Pagkatapos, naging bihira. Hanggang sa tuluyang nawala. Walang balita, walang tawag, walang pera. Ang katahimikan ay naging takot. At makalipas ang ilang linggo, dumating ang pinakamasakit na balita. Si Angel May ay nahuli ng imigrasyon sa Amerika sa isang operasyon. Ikinulong ng walang babala, walang paalam at isinailalim sa proseso ng deportation. Ang nag-text sa kanya ay isang kasamahan ni Angel May sa detention center gamit ang smuggled na cellphone. Ang mensahe ay simple lang. Ma'am, nahuli po si Angel. Hindi ko alam kung kailan siya makakauwi. Hindi umiyak si Mercy sa trabaho. Hindi siya nagpaliwanag kaninuman. Nilunok niya ang pagkakasala, takot at hiya. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Nagpatuloy sa paglilingkod. Ngumiti pa rin kapag tinatanong kung ayos lang siya. Ngunit sa loob, wasak na wasak siya. Ang anak niyang pinaglaban, ang anak niyang pinagtrabahuhan ay nasa kulungan ngayon sa ibang bansa at wala siyang magagawa. At para bang hindi pa sapat ang lahat, may isa pa siyang lihim na dinadala. Kailangan niya ng agarang operasyon. May tumor sa kanyang matres at sinabi ng doktor na kailangan operahan agad. Wala siyang insurance, wala siyang ipon, wala na siyang lakas. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtratrabaho dahil kung titigil siya, sino ang bubuhay sa 2 anak na naiwan? Sa bahay na kanyang pinagtatrabahuhan, walang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Ang amo niyang babae ay nagrereklamo sa mga mabababaw na bagay. Bakit daw kulang ang plantsyado ng damit? Bakit daw hindi sapat ang lasa ng ulam? Ang amo niyang lalaki ay nagsasalita tungkol sa mga investment at negosyo. Ang mga anak ay lumalaki sa gitna ng luho at kawalan ng pasasalamat. Pinakikinggan ni Mercy ang lahat habang naglilinis, itinatago ang lahat habang nagsisilbi at nananalangin lamang kapag walang nakakakita. At sa gabing pagod na siya sa kanyang inuupahang masikip na silid, lumuluhod siya sa harap ng maliit na imahen ng Birheng Maria at inuulit ang parehong panalangin. Diyos, hindi kita hinihiling ng kayamanan. Huwag mo lang po akong bitawan. Dumating ang isang karaniwang Martes ng Setyembre, isang araw na wala namang espesyal, ngunit sa mga oras na darating, magiging araw na babaguhin ang lahat. Gumising si Mercy ng alas 4 ng umaga tulad ng dati. Nagsindi ng kandila, nanalangin ng maikli at nagsimula ng trabaho. Ang gawain niya ay paulit-ulit, maglinis ng sala, maghanda ng almusal, maglaba ng mga damit, mag-ayos ng mga kwarto. Ang panahon ay medyo maulan at ang kalangitan ay kulimlim. Ang hangin ay malamig at may pakiramdam si Mercy na may kakaiba sa araw na ito. Hindi niya alam kung ano, pero parang may bigat sa hangin. Ngunit hindi niya pinansin. Nagpatuloy lang siya sa trabaho.
Bandang 9:00 ng umaga habang naglilinis siya ng kusina, narinig niyang sumisigaw ang amo niyang babae mula sa itaas. "Mercy! Mercy! Bilisan mo!" Tumakbo siya paakyat, nag-aalala kung ano ang nangyari. Pagdating niya sa kwarto, nakita niya ang 2 anyos na anak ng pamilya na si Sofia, na nakahiga sa kama, namumutla, nanginginig at halos hindi makahinga. Ang mga magulang ay nagpanik, hindi nila alam ang gagawin. Ang ina ay sumisigaw, "Tawagan ng doktor, dalhin sa ospital." Ang ama ay kinukuha ang susi ng kotse, nanginginig din ang mga kamay. Si Sofia ay umiiyak, nanginginig ang katawan at parang nawalan ng hangin. Walang nag-isip, walang nag-utos. Pero si Mercy, na nakatayo lang sa gilid, ay biglang kumilos. Lumapit siya kay Sofia, umupo sa tabi niya at tahimik na hinawakan ang kamay niya. Ang boses niya ay malambot, kalmado, walang takot. "Sofia, tingnan mo ako, huminga ka, tulad ko, malalim, dahan-dahan." Sumunod si Sofia. Huminga, pakinggan ang boses ni Mercy. At habang ginagawa iyon, ibinulong ni Mercy ang mga salitang natutunan niya noong bata pa siya, nang mag-alaga siya ng may sakit na kapatid. "Nandito lang ako, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Huminga lang, malalim." Unti-unti, humupa ang atake. Bumalik ang kulay sa mukha ni Sofia. Huminto ang panginginig. Bumalik ang normal na paghinga. Ang mga magulang ay napaupo sa gilid, hindi makapaniwala. Ang ina ay napaluha. "Salamat, Mercy, salamat." Ngumiti lang si Mercy, yumuko at bumalik sa trabaho. Walang drama, walang hiling ng pasasalamat. Para sa kanya, iyon ay normal lang, tumulong kapag kailangan. Ngunit para sa pamilya, may nagbago sa araw na iyon. Mula noon, hinahanap-hanap ng dalaga si Mercy para makipag-usap. Tuwing hapon, habang nag-aaral si Sofia o nagpapahinga, tinatawag niya si Mercy at nag-uusap sila tungkol sa buhay, tungkol sa takot, tungkol sa nararamdaman. Inamin ni Sofia na pakiramdam niya ay wala siyang saysay, nawawala at walang direksyon. Kahit maraming material na bagay, pakiramdam niya ay kulang pa rin. Hindi nangaral si Mercy, hindi humusga, nakinig lamang at tahimik na nanalangin. Minsan, ibinabahagi niya ang simpleng mga kwento tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya nag-survive, kung paano siya nagtitiwala sa Diyos, kung paano niya pinapahalagahan ang maliliit na bagay. Walang sermon, walang pressure, tanging presence lang at pakikinig. Isang hapon, habang nag-uusap sila, nagtanong si Sofia, "Mercy, bakit ka masaya kahit mahirap ang buhay mo?" Ngumiti si Mercy. "Hindi po ako palaging masaya, Sofia. Minsan umiiyak din ako. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan. Kahit gaano pa kahirap, nandoon pa rin siya." Napatigil si Sofia. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Isang simpleng pahayag, ngunit puno ng katotohanan. At mula noon, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang buhay ng mas malalim. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si Mercy. Ngunit sa loob niya, lumalalim ang sakit. Ang tumor ay lumalaki at ang pananakit ay hindi na niya kayang itago. Minsan habang naglilinis, kailangan niyang huminto at umupo dahil sa sobrang sakit. Pero hindi niya sinasabi kaninuman. Patuloy pa rin siyang ngumingiti, patuloy pa rin siyang naglilingkod. Isang araw habang nag-aayos siya ng bag niya, nahulog ang mga medical exam na nakalimutan niyang itago. Nakita ito ng amo niyang babae. Binasa niya at nanlaki ang mga mata niya. "Mercy, ano ito? May sakit ka?" Yumuko si Mercy at tahimik na sumagot, "Opo ma'am, pero okay lang po, kaya ko pa." Ngunit hindi okay. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagtanong ang amo, "Bakit hindi mo sinabi? Kailangan mo ng operasyon. Bakit hindi ka nag-ask ng tulong?" Ngumiti si Mercy ng pagod at sinabi, "Ma'am, sanay na po ako. At saka po dahil ang Diyos ang palagi kong kanlungan." Ang simpleng sagot na iyon ay parang sumuntok sa dibdib ng amo. Napatigil siya, napaisip, at sa gabing iyon, nag-usap ang mag-asawa tungkol kay Mercy, isang taong naglingkod sa kanila ng 20 taon, ngunit hindi nila kailanman nakita ng tunay. Kinabukasan, tinawag ng pamilya si Mercy at sinabi, "Mercy, papagamot ka. Kami na ang bahala sa operasyon mo." Nanlaki ang mga mata ni Mercy. "Hindi,
Niya alam kung ano ang sasabihin. Napaluha siya at yumuko. "Ma'am, sir, hindi ko po kayo mababayaran." Umiling ang amo. "Hindi ka kailangan magbayad. Ito ay pasasalamat namin sa'yo." Sa loob ng ilang linggo, nag-schedule ng operasyon. Ang ospital ay private at ang lahat ay binayaran ng pamilya. Noong araw ng operasyon, naroon ang amo para samahan si Mercy. Ang doktor ay nagsabi na successful ang proseso at kailangan lang niyang magpahinga ng ilang linggo. Habang nagpapagaling si Mercy sa loob, mang ospital, regular na bumibisita si Sofia. Dala niya ay prutas, mga libro at minsan simpleng kwentuhan lang. Isang hapon sinabi ni Sofia, "Mercy, dahil sa'yo, nag-isip ako ng malalim. Nakita ko kung paano ka nagtitiwala sa Diyos kahit mahirap. At naisip ko paano ako makakatulong sa mga tulad mo." Ngumiti si Mercy. "Sofia, mayroon ka ng ginagawa. Binibisita mo ako. Nakikinig ka. Iyon ay sapat na." Ngunit umiling si Sofia. "Hindi, Mercy. Gusto kong gumawa ng mas malaki. Gusto kong tulungan ang mga katulad mo. Ang mga taong walang tulong, walang nakakakita, walang nag-aalaga." At sa pag-uusap na iyon, nabuo ang isang pangarap na mamaya ay magiging pagbabago para sa maraming buhay. Pagkalabas ni Mercy sa ospital, pinahinga siya ng pamilya. Binigyan siya ng 2 buwan na leave na may bayad at inalok na bumalik lang kapag handa na. Ngunit habang nagpapahinga si Mercy sa kanyang maliit na silid, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Lagi niyang naiisip si Angel May, ang anak niyang nakakulong sa Amerika, nag-iisa, walang malapitan. Tuwing gabi nananalangin siya, "Panginoon, kung mayroon ka pong paraan, iuwi mo po ang anak ko. Hindi ko po alam kung paano, pero nagtitiwala po ako sa inyo." Walang sagot, walang tawag, ngunit hindi tumigil si Mercy sa panalangin. Samantala si Sofia ay seryoso sa kanyang naisip. Nag-usap siya sa kanyang mga magulang tungkol sa plano niyang gumawa ng faith-based social project para sa mga Pilipinang kasambahay. Ang layunin ay magbigay ng medical assistance, emotional support at legal aid para sa mga pamilyang may kamag-anak na nakakulong o undocumented sa ibang bansa. Ang mga magulang ay nagtaka sa una. "Sofia, sigurado ka ba?" tanong ng ama. Tumango si Sofia. "Opo, Papa. Nakita ko kung paano nabuhay si Mercy. Nakita ko kung paano siya nagtitiwala sa Diyos kahit wala siyang kasiguraduhan. At naisip ko, kung hindi tayo tutulong, sino pa?" Kaya naman, nagsimula ang proseso. Nakipag-ugnayan si Sofia sa ilang NGOs, churches, at law firms na willing tumulong. At habang ginagawa niya ito, nag-umpisa na ring gumaling si Mercy, hindi lang ang katawan, kundi pati ang loob. Isang araw, dumating si Sofia sa silid ni Mercy at may daladalang maliit na folder. "Mercy, may gusto akong ipakita sa'yo." Binuksan niya ito at naroon ang mga papel. Ang simula ng social project na pinangalanan nilang Tahimik na Kamay Foundation. Napaluha si Mercy. "Sofia, para saan po ito?" Ngumiti si Sofia. "Para sa mga taong tulad mo, Mercy. Para sa mga kasambahay na walang tulong. Para sa mga pamilyang may kamag-anak na undocumented. At para sa mga taong nangangailangan ng legal aid tulad ni Angel May." Nanlaki ang mata ni Mercy. "Ibig sabihin po," tumango si Sofia. "Oo, Mercy. Tutulungan namin kayo. May lawyer na kami na willing tumulong sa kaso ni Angel May. Hindi namin garantisadong mabilis, pero gagawin namin ang lahat para maiuwi siya." At sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Mercy ang luha. Yumakap siya kay Sofia ng mahigpit at sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may pag-asa. Hindi dahil sa sariling lakas kundi dahil sa Diyos na gumagalaw sa pamamagitan ng mga taong may mabuting puso. Ngunit bago pa man magsimula ang proseso, dumating ang isa pang pagsubok. 3 linggo matapos ang operasyon ni Mercy, nakatanggap siya ng tawag mula sa Pilipinas mula sa isang social worker. Ang balita ay masakit. Si Angel May ay inilipat sa isang mas malayo at mas higpit na detention center dahil sa isang insidente sa loob ng facility. Hindi raw siya nakikipagtulungan at binigyan siya ng disciplinary action. Ang totoo, si Angel May ay nabugbog ng ibang detainee. At nang sumagot siya para ipagtanggol ang sarili, siya pa ang napagbintangan. Ang proseso ng deportation ay mas napabilis pa at ang abogado ay nagsabing mahirap ng pigilan. Nakatanggap din si Mercy ng sulat mula kay Angel May.
Isang sulat na isinulat gamit ang lihim na ballpen, ipinadala sa pamamagitan ng isang kasamahan. Ang sulat ay simple lang, ngunit puno ng sakit. Nanay, pagod na po ako, wala na pong pag-asa. Kung maiuwi man po ako, sa kulungan pa rin daw po ako dadalhin dito sa Pilipinas. Mas mabuti na pong hindi na lang. Nabasa ni Mercy ang sulat at napasubsob sa unan. Umiyak siya ng malakas, ang uri ng iyak na matagal nang pinipigilan. Paano niya matutulong ang anak kung wala siyang lakas, wala siyang pera, wala siyang koneksyon? Pakiramdam niya, kahit may foundation na, hindi pa rin sapat. Noong gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, lumapit si Mercy sa altar at lumuluhod. Ang kandila ay nag-iisa lang nanginginig sa hangin. At doon, sa harap ng Birheng Maria, sumigaw siya ng panalangin na puno ng desperasyon at pananampalataya. Diyos ko, hindi ko na po alam kung paano, pero ikaw po ang nag-iisang pag-asa ko. Kung mayroon ka pong paraan, pakiusap po, iligtas ninyo ang anak ko. Hindi po para sa akin, para po sa kanya. Bigyan ninyo po siya ng pagkakataong mabuhay ng maayos. At kung kailangan pong ako ang magdusa para sa kanya, handa po ako. Walang sagot, walang tunog. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Mercy na hindi siya nag-iisa. Parang may bumubulong, magtiwala ka, hindi pa tapos ang kwento. Lumipas ang 2 linggo, walang balita mula sa Amerika. Walang update mula sa abogado. Si Mercy ay bumalik na sa trabaho, ngunit mas tahimik na siya. Nagtatrabaho pa rin, ngumingiti pa rin, ngunit ramdam ng lahat na may mabigat siyang dinadala. Isang Biyernes ng hapon, habang naglilinis si Mercy sa sala, may kumatok sa pinto. Binuksan ng amo, at naroon ang 2 tao, isang lalaki at isang babae, naka-corporate attire, may daladalang briefcase. Good afternoon po. Hinahanap po namin si Miss Mercy Ann de la Cruz. Lumabas si Mercy, medyo kinakabahan. Ako po yon, may problema po ba? Ngumiti ang babae. Wala po. Kami po ay mula sa International Legal Aid Office na nakipagtulungan sa Tahimik na Kamay Foundation. May balita po kami tungkol kay Angel May. Nanlaki ang mata ni Mercy. Hinawakan niya ang dibdib niya, parang nahihirapan huminga. Ano po? Ano pong nangyari? Umupo ang 2 at binuksan ang briefcase. Kinuha ang mga dokumento at ipinaliwanag, Miss De La Cruz, sa tulong ng foundation at ng ilang international human rights lawyers, naka-file na po kami ng petition para kay Angel May. Dahil po sa ebidensya na nabugbog siya at dahil hindi siya ang nagumpisa ng gulo, pinadismiss po ang disciplinary action. At dahil po rito, nag-agree ang US Immigration na i-review ang kanyang kaso. Napaluha si Mercy. Ibig sabihin po, tumango ang lalaki. Ibig sabihin po, may pagkakataon na hindi na siya i-deport bilang kriminal. At kung magiging successful ang review, pwede po siyang umuwi ng walang record at pwede pa po siyang mag-apply ng legal na visa sa hinaharap. Hindi na napigilan ni Mercy ang luha. Yumuko siya at napahagulgol. Ang mga kamay na palaging naglilinis, ang mga kamay na tahimik na naglilingkod, ay nanginginig ngayon, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Pero hindi pa doon natapos ang balita. Nagsalita ang babae at Miss De La Cruz, mayroon pa pong isa. Dahil po sa special consideration at humanitarian grounds, nag-approve na po ang US Immigration ng temporary release ni Angel May habang hinihintay ang final decision. Ibig sabihin po, sa loob ng 2 linggo, makakauwi na po siya. Napatigil si Mercy. Hindi niya alam kung narinig ba niya ng tama. Uuwi na po? Uuwi na po ang anak ko? Tumango ang 2. Opo, uuwi na po siya. At sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Mercy. Napatayo siya, napahawak sa dibdib at napasubsob sa sofa, umiiyak ng malakas. Ang amo niyang babae ay lumapit at niyakap siya. Si Sofia ay bumaba mula sa kwarto at niyakap din siya. Ang buong bahay ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng tuwa, ng pasasalamat, ng himala. Salamat Panginoon, paulit-ulit na sabi ni Mercy. Salamat po, salamat po talaga. At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ng lahat na ang Diyos ay tunay na nakakakita, nakikinig at sumasagot. 2 linggo pagkatapos dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Mercy. Nandoon siya sa airport, kasama si Sofia at ang 2 bunso niyang anak. Ang puso niya ay kabado, excited at puno ng panalangin. Panginoon, salamat po
Salamat po talaga. Lumabas si Angel May mula sa arrival area, payat, pagod, ngunit buhay. Nang makita niya ang kanyang ina, tumakbo siya at niyakap si Mercy ng mahigpit. Walang salita, tanging iyak lang. Ang dalawang bunso ay niyakap din ng ate nila. Ang pamilyang nabuwag ng takot ay muling nagkaisa. Sa mga sumusunod na araw, nagsimula ang proseso ng healing. Si Angel May ay sumailalim sa counseling na ibinigay ng foundation. Natutunan niyang magpatawad sa sarili, tanggapin ang nakaraan at magtiwala ulit sa kinabukasan. Ang legal team ay patuloy na nagmonitor ng kanyang kaso at sa loob ng 6 na buwan, nag-clear na ang kanyang record. Walang criminal charges at pwede na siyang mag-apply ulit ng legal na visa sa hinaharap. Si Mercy naman ay binigyan ng mas maayos na posisyon sa bahay. Ang amo ay nag-adjust ng sahod niya. Mula 9,000, naging 15,000 na bawat buwan plus benefits. At hindi lang iyon, binigyan din siya ng tulong para makalipat sa mas maayos na silid na may sariling banyo at kusina. Ang tahimik na Kamay Foundation ay lumago. Tumutulong na ito sa mahigit 30 pamilya, mga kasambahay na may medical needs, mga pamilyang may kamag-anak na undocumented, mga batang nangangailangan ng scholarship. Si Sofia ay naging executive director at si Mercy ay naging volunteer coordinator, ang taong nakikinig, nag-aalaga at nag-guide sa mga taong dumarating. Isang araw, habang nag-meeting sila sa foundation office, sinabi ni Sofia, "Mercy, alam mo ba kung bakit ko ginawa ito?" Umiling si Mercy, ngumiti si Sofia. "Dahil sa'yo, nakita ko kung paano ka nagtitiwala sa Diyos kahit wala kang nakikita. Nakita ko kung paano ka naglingkod kahit walang nakakakita sa'yo. At naisip ko, kung ganun ka kalakas dapat matuto rin ako." Napaluha si Mercy. "Sofia, hindi po ako malakas. Ang Diyos lang po ang malakas. Ako, tahimik lang na sumusunod." Ngumiti si Sofia. "At iyon po ang pinakamalakas na bagay na ginawa ninyo." Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Mercy. Nakita niya na maraming kasambahay ang nangangailangan din ng tulong. Hindi lang finansyal, kundi emosyonal at espiritual. Kaya naman nagsimula siyang mag-organisa ng weekly prayer meetings para sa mga kasambahay sa kanilang barangay. Tuwing linggo ng hapon, nagtitipon sila sa isang maliit na chapel. Walang masyadong handa, pandesal at kape lang. Pero ang mga dumadalo ay nakakaramdam ng kapayapaan. Nagbabahagi sila ng mga kwento, nananalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Si Mercy ay hindi nag-preach, ngunit nakikinig siya, nag-aalaga at nag-guide. Isang araw, may lumapit kay Mercy, isang batang kasambahay na 22 taong gulang, nagngangalang Ella. Umiiyak siya at nagsabi, "Ate Mercy, hindi ko na po kaya. Minamalupit po ako ng amo ko. Sinisigawan, minumura, minsan sinasasaktan pa." Hinawakan ni Mercy ang kamay niya. "Ella, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita." Dinala ni Mercy si Ella sa foundation. Tinulungan sila ng legal team na mag-file ng complaint at inilipat si Ella sa isang mas maayos na employer. Ang proseso ay hindi madali. Ngunit sa tulong ng foundation, nakagawa sila ng paraan. At si Ella na dati ay walang pag-asa ay nagsimulang muli. Bukod dito, nagsimula ring magturo si Mercy ng basic life skills sa mga kasambahay. Pagluluto, first aid, financial literacy. Ang mga ito ay libreng sessions na ginagawa tuwing Sabado. Maraming dumalo at maraming natuto. At dahil doon, hindi lang sila naging mas skilled, naging mas confident din sila. Ang tahanan ni Mercy, na dating masikip at madilim, ay naging tahanan ng pag-asa. Ang mga taong dumarating doon ay nararamdamang welcome, safe at loved. Hindi ito simbahan, ngunit ramdam mo ang presensya ng Diyos doon. Isang gabi habang nag-pray meeting, may nag-share ng testimony. "Ate Mercy, salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, nakahanap ako ng lakas na magpatuloy. Akala ko wala na pong pag-asa. Pero ngayon nakikita ko na ang Diyos ay nandito pa rin." Ngumiti si Mercy. "Kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Tayo lang ang nawawalan ng tiwala. Pero kapag bumalik tayo sa Kanya, nandoon pa rin siya, naghihintay, nag-aalaga at nagmamahal." At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ng lahat na ang tunay na himala
ay hindi lang ang pagbabalik ni Angel May, kundi ang pagbabago ng mga puso ng maraming tao dahil sa tahimik na paglilingkod ni Mercy. Ang kwento ni Mercy Ann de la Cruz ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng tahimik na naglingkod, tahimik na nagtiwala at tahimik na naniwala. At sa kapalit, nakatanggap ng pagpapala na higit pa sa kanyang hinihiling. Nakikita ng Diyos ang mga hindi pinapansin ng mundo. Dinirinig ng Diyos ang mga panalangin binibigkas sa katahimikan ng takot. At binabago ng Diyos ang kahihiyan tungo sa dignidad. Kung minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi lamang ang mabuhay, kundi ang makitang buo, ligtas at muling nagkakasama ang iyong pamilya. At ang tahimik na kamay na walang nakakakita ay naging kamay na gumabay sa marami papunta sa pag-asa. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon may hihilingin ako sa iyo, mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.